The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His goodness and His Kailanman ako
Good morning, Jesus! Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Sa lahat ng oras, Jesus, hinahanap ka. Sa lahat ng panahon, pupurihin kita. Ihahayag ng labi ko mga kabutihan mo. Wala kang katulad at di ka nagbabago. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid na patuloy na tapat na nakikinig at nakikibahagi sa banal na gawain tulad ng ating sa araw na ito, ang awit ng pag-ibig Patriarch edition. At sa umagang ito, ang mga kasama ko, puro barako. At napapansin nyo, puro malalaki. Ako pinakamaliit dito. So, tayo ay patuloy na magkikwentuhan at sa ating pagkikipagkwentuhan ay laging ang itataas ay ang kagandahan loob ng Diyos. Amen. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero bago tayo magsimula, tawagin ko si Minister Ariel para sa isang maikling panimulang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyo sa umagang ito. Salamat po at muli kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makabahagi sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ng awit ng pag-ibig. Lord, hinihiling po namin na kami ay iyong pangunahan, gabayan. Lagyan niyo po ng mga salita ang aming mga labi na nais mong ipaabot sa aming lahat. At gamitin mo po kaming mag-aama upang maparangalan. At ganoon din po si Minister Ernie upang maparangalan ang iyong dakilang pangalan, mahayag ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan. Ikaw po ang siyang manguna sa amin at wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya salamat po sa privilege na muli mong ipinagkaloob. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan, narito nga ang mag-aama, si Minister Ariel, si Brother Timothy, no, and si Brother Matt. Tama? Alam nyo, pero bago yan, sige, bati muna yung mag-aama. Bati muna si Matt, ayan, tapos si Timothy, tapos si Ariel. Lahat pwede nyo batiin, buong barangay, bahala kayo. Yun po, good morning po sa ating lahat, lalo tigit kay Lord po. Ako nga po pala si Brother Matt, ang panganay na anak po ni Minister Ariel po. Ako po yung kag-graduate lang po ng college. You took up police, criminology po. Okay. Opo. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, lalo kay Lord. At ako naman po yung pangalawang anak ni Minister Ariel. Ako po si Brother Timothy. And isa po akong third year college student. Yun po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pag tinitignan ko siya, iba naman nasa isip ko sa kanya. Kung ito magpupulis, ito magpapare. Anong course mo, anak? Ang course ko po is Customs Administration. Okay. Medyo malapit din. Civil service pareho. Okay. O, tawagin natin tatay para bumati. Ayan, thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. Binabati ko po ng napakagandang umaga at gabi
Magandang araw sa lahat, lahat ng apat na sulok ng daigdig. At especially yung akin pong outreach, ang Kalo, yan, ang Masalisi, ang Payapa, Laurel, Kalaka, at lahat ng mga outreaches natin. Talisay, yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, salamat, Minister. At ano pala, sister wife ko. Lagot ko. Baka hindi ako papasokin ng bahay. Ayan. Binabati ko po ang aking sister wife, Sister Tess Borja. Ayan, talaga po. naman. Thank you, Lord. Alam mo, for your information, masyadong malayo yung hugot ko dito sa pamilyang ito kasi when I started sa ministry, actually, nag-umpisa ako sa inyo. Sa Opo. May buhok pa ako noon. But at the same time, ikaw ay 10 years old. 9 years old po 9 ako years old. Si that Jeff time. ay 4. Opo. Oo. So wala pa kayo. Kilala ko na yan. Opo. Ayan, Opo. so talagang napaka-interesting na pag-usapan. Next generation na sila. To find out more, ma-update kumbaga tayo sa ano na ba ang mga nangyayari. No? So siguro ang isa kong simulan natin na ikaw muna magpakilala sa mga bata. Sino ba si Matt na iyong anak? I mean, as a father, no, bilang isang ama. At gano'n din. Maikli lang, tigmaik. Okay. Yan. Sige, go. So, thank you, Lord po. So, yun nga po, ang akin pong panganay, si Brother Matt. Natutuwa ako kay Lord kasi sila ay napalaki ko, Minister Ernie, dito sa ganitong gawain. Opo. So, kasi dito na ako nagkaasawa sa atin sa Compi. Although, yun pong aking naging sister wife ay hindi naman manggagawa. Pero siya naman po ay regular attendee ng ating community. So, yun nga, ang unang gift sa amin ay si Brother Matt. Glory to God kasi alam ko na parehas naman sila. Nadala ko sila sa sa tamang landas, yan. At ang lagi kong paalala sa kanila na taasan nila yung pagtingin sa gawain sa Panginoon. Yun lagi ang paalala ko sa kanila bilang kanilang tatay. Kasi yun lang ang tangi kong pwedeng maipamana sa kanila eh. Okay. So, at nakikita ko naman yun habang sila ay lumalaki, naging although nung mga bata pa sila, napalo ko talaga sila. Napalo ko sila. Biblical naman yun. Oo, pero hindi ko naman sila pinalo kung saan tamaan. At nakakatuwa. Hanggang sa ngayon, halimbawa, kailangan ko sila, nandun kami sa bahay, kailangan ko sila, wala sila sa loob ng bahay. Parang yung kay Minister Jerry, yung pumipito. Ako naman, ganun lang. Kasi hindi ako marunong pumito. Ganun lang. Dadating sila. Okay. Until now, ganun ang kanilang So, ikaw ba attitude. ay disciplinarian? Talagang, Opo. Sa mag-asawa, ikaw ang Opo, disciplinarian? ako po talaga. Opo. Siguro, dahil nakikita ko rin yung takbo ng panahon ngayon sa mga kabataan natin. So, medyo nakita ko, kinakailangan sila. Hindi naman talagang sobrang higpit. Hindi kayo maniniwala, Minister Ernie, si Brother Matt, napayagan ko lang siyang sumama sa kanyang mga barkada para lumabas mag-outing. Anak, ilang taong ka na nun? 21. 21. Talaga? Oo, 21 po. Okay. At naulit yun nung nitong siya ay 23 years old na. Okay. Ganun po. At mas ako, sabi ko nga sa kanila, pasensya na kayo anak kasi hindi ako katulad ng ibang tatay na payag lang ng payag. Magkaiba pala tayo. Mas mabait pala ikaw. Mas mabait pa pala ako. Anyway, kanya-kanya. Tanong ko si Matt, ano ang dating sa iyo ng tatay mo? Paano mo siya i-describe bilang naging anak niya at panganay? Paano mo i-describe sa mga kapatiran sino ang tatay mo sa pagkakakilala mo sa kanya? Unang-una po kay daddy po, ang ano po sa kanya, napaka-responsabling tatay po. Medyo po may pagka-strict po kasi alam naman po namin na ginagawa niya lang po yun para po maituwid kami nang hindi po kami na mawala sa tamang landas po. Kaya po, bata pa lang po kami, sinasama niya na po kami sa mga gawain po. Para po, lumaki po kami na may takot po kay Lord. Kasi po, kung hindi po siya yung naging magulang po naging tatay po namin, baka po kung saan-saan na po kami
napabarkada dito, napabarkada doon. Ibang-iba po kasi yung ano po, yung pamumuhay po natin na kay Lord po talaga. Pero hindi mo parang inihambing yung sarili mo na, honestly, no? Hindi mo nasabi na, bakit sila? It's not wrong if you say that kasi may iba yung kaisipan mo. Bata ka pa noon, especially nung bata ka, tapos ganun kahigpit. Hindi ka ba dumating sa point na parang, bakit sila pinapayagan? Natanong mo rin ba sa sarili mo yan? Ano po, nung bata pa po ako, parang may mga ganong tanong po sa akin. Okay. Na bakit sila, ganito, pinapayagan lang. Ako, kailangan ko pang, halimbawa po, bago po kasi kami magpaalam kay daddy po, bago po kami magka-schedule po na aalis po, 2 weeks or 1 week po, nagpapaalam na po kami. Ganun na po. Okay. So medyo parang nung una, parang tinatanong mo sa sarili mo, bakit ganon? Opo. Kaso po nung tumatagal po, nung parang hindi po ako nagpasakop kay daddy isang beses po. What happened? Napahamak po ako. Kasi po, pwedeng kwentong konti. Ano po yun nung sa basketball po noon, may exam po. Okay. Na naglalaro po ako noon, tapos hindi po ako nagpaalam po kay daddy. Okay. Nabalian po ako noon. Tapos po, ang sabi ko po noon, simula po noon, hindi na po ako aalis hindi po pinapayagan kasi wala po talagang covering. Pag po umaalis, wala pong covering. Tsaka po, halimbawa po, bago po ako mayakag ng mga tropa ko, hindi po ako basta-basta sumasama. Sabihin ko po muna, magpapaalam po muna ako sa magulang ko. Kahit po sabihin nila na, ang laki-laki mo na, nagpapaalam ka pa. Sasabihin ko po, iba po kasi yung may covering ng magulang. Alam mong, sa maganda ka dadalhin kapag may ano ka po ng magulang, binless ka po ng magulang mo bago umalis. Yun po. Ang galing, yung upbringing ng mga bata na, siyempre, tao rin niya magtatanong. Pero sa maagang edad, nakita nila yung benefit. Siguro nga because, you want to say something? Ano po, ano na lang po, kasi po, pag may sinabi po sa amin si daddy, based on experience po kasi yung sinasabi niya po sa amin. Kaya po sasabihin niya po, gusto niyong mapagdaanan niyo pa bago kayo maniwala sa akin o ako kasi napagdaanan ko na kaya sinasabi ko sa inyo dahil ayaw ko nung mapapahama kayo o may pagsisihan kayo. Kaya po, kung ano po yung sabihin ni daddy, nag-stick po kami doon. Kung ano po yung sabihin niya, yun na po yun. Talaga. But right now, ilan taon ka na ngayon? Magti-24 po. So, mas maluwag na ba ang tali ngayon? Paano ba? Or do you see him more responsible kaya mas binibigyan ka ba ng freedom na ngayon? Ano po, hindi naman po, parang may freedom na po. Pero kahit po ganun, hindi pa rin po nawawala yung respect ko po kay na daddy. Na may, bawat gawin po ako, alam ko po dapat yung limitation ko. Na ang datay ko po, naglilingkod po sa gawain. Halimbawa po, napasama po ako sa mga tropa ko. Ang gagawin ko po, yung mga tropa ko po kasi, parang napasama po ako sa circle ng mga may bisyo po. Tapos po, iba po kasi yung pananaw nating mga Kristiyano sa pananaw po ng mga kabataan sa makamundo pong bagay. Sinasabi mo yun sa kanila? Opo. As a Christian po, yun po, na-open ko po sila, na-enlighten po. Tapos ngayon po, yung mga barkada ko po na yun, imbis po naiwan ko po sila, nakatulong po ako sa kanila para tigilan po nila yung bisyo nila. Oh, so napakalaking bagay, no? Hindi lang yung pamilya ang na-influensyahan, pati yung mga kaibigan. Kasi malinaw sa inyo yung inyong stand bilang Kristiyano. Napakaganda yun, no? Kasi actually this is a thing that has been repeated many times sa mga interviews sa awit ng pag-ibig. Yung, especially yung mapapanood pa nila na may mga bagay na hindi na mawawala sa kaisipan ng isang Kristiyanong bata na ang paggalang, ang pagrespeto, ang pagsunod sa magulang ang priority, no? Of course, aside from the Lord. Ayan. Tanong naman natin si Tim. Sino ba ang tatay mo sa'yo? Sige, huwag ka magala. Siraan mo. Joke lang. Ayan, para sa akin naman po, si Daddy, yung parang kung i-describe ko siya, para siyang, para sa akin, siya siyang, good leader, ganun. So, simula po kasi pagkabata kami, parang, hindi naman sa kinokontrol niya kami, kumbaga yung sinasabi niya lang sa amin, kung ano yung mas makakabuti para sa amin. Tapos ang talagang pinagpapasalamat ko po kay Lord is yung pagiging masipag po ni Daddy, tsaka pagiging maaruga sa amin. Kasi po, nung mga bata pa kami, after namin sa school, yung palagi niya kami sinusundo, tapos yung mga bag namin, buklat niya. Hanggang anong grade?
hanggang high school po actually. Ganun po siya. Okay, sige. Opo, Binubuklat niya yung mga notebook and Opo, then... binubuklat niya po yung mga notebook namin, tapos tatanungin po kung may mga assignment kami, ganun. Pero, eto pa rin po, isang nakakatuwa po, nung high school din po kami, palagi siya yung naglalaban ng mga uniform namin, sila ni Mami. Tapos, ultimong medyas, si Daddy po yung naghahanap para sa amin, ganun. Kumbaga parang, yung isusubo na lang po talaga sa amin, ganun po siya. Ganun po siya sa amin. Okay. Tapos- Ilan kayo magkakapatid? 4 po. May babae ba? Wala po. Puro po talagang lalaki. basketball Lalaki po team talaga, ikaw ang coach. Okay, so tapos? Tapos ano po, one time po, parang ano po yun nagising po ako na nakita ko si Daddy na naglalaban na, kaya ang ginawa ko, pumikit na lang po ako. Hindi, joke. Bakit bigla kang pumikit? Hindi, joke lang po. Kumbaga parang parang nakikita ko lang po siya na yung tuwing, hanggang ngayon po, minsan po gumigising siya ng alas 5 ng madaling araw, tapos magigising kami, nakikita namin yung tiklopin na damit, ang dadami na. Kumbaga, andun po yung pagiging masipag niya, pagiging leader niya, kumbaga, pinapakita niya sa amin kung ano yung dapat naming gawin. Siyempre, kung ano nga po yung ginagawa ng matanda, yun yung makakasanayan ng bata. Ang ganda ng sinabi niya tungkol sa leader. Kasi pag sinabing leader, gawin mo yan, di ba? Usually Opo. ganun. Pero yung tatay mo is leadership by example. Opo. Pinakita niya sa inyo kung ano yung tama at Opo. tamang daan. So, yun din ang disiplina mo sa lahat o sa kanilang dalawa lang? Sa lahat po. Hanggang sa kay bunso. Opo. Ilang taon ang bunso ninyo? 6. May 6 years old Oo. pa pala. Nung mga bata pa sila, Minister Ernie, hindi ako namamalo ng isa lang. Paano yun? Lahat. Kasalanan Basta po ng isa. Kasalanan ng ng isa, lahat. kasalanan ng lahat. Ganun ako dati, kung pag namalo. Hindi pwedeng, yung isa pinapalo ko, yung dalawa hindi. So, damay-damay na. Kumbaga ang nagiging reason po kasi, halimbawa po ako, may nagawa po akong mali, si Kuya papaluin kasi ang reason ni Daddy, bakit mo hinayaan yung kapatid mo? Dahil siya Gan- panganay. Opo. Anong take mo doon nung ganoon, during that time? Pero dahil hindi mo na ako may kasalanan siya. At that point? Ano po, nung una po, parang sumasama po yung loob ko kasi, halimbawa po, nakaupo lang po ako, tapos may kasalanan po siya. Papadapain po kami ni Daddy. Tapos ako po sasalo ng kasalanan niya po. Pero nung inintindi ko po kung bakit po ganun yung sitwasyon, Oo. kasi po ako po yung panganay, dapat po, ako po yung tumitingin sa mga kapatid ko. Ganun po. Kumbaga po, dapat po, habang wala po si na Daddy, ako po yung tumatay yung magulang po sa kanila. Dapat po maging responsabling kuya po ako sa kanila. So, ang nakita ko doon is yung accountability ng bawat isa. No? Na bakit? Ba sabi ni Cain, I am not my brother's keeper. But sa akin nahanapin mali kung sino siya. Pero dito, pinapakita sa inyo, sa atin ninyo na iba pala na hindi pwedeng sabing wala akong pakialam sa iyo, kundi bahagi ako ng buhay mo, burden carrier ka nga, napapalo ka. Bakit ganun ang disiplina mo? Saan nanggagaling ito? Nung bata ka ba or what? Pwede kasi, Minister Ernie. Unang-una, sino ba si Minister Ariel nung bata pa? Kasi ako, Ganyan ka ba kabait naman? Eto, totoo, lumaki ako na masama ang loob ko sa tatay ko. Okay. Kasi sa tatay ko, mas mahalaga yung nung time na yon, mas mahalaga sa kanya ang barkada, mas mahalaga sa kanya ang alak, mas mahalaga lahat ng kanyang bisyo kaysa amin na kanyang mga anak. Kaya niyang ipangutang ng alak yung kanyang mga mabubuting kaibigan, hindi mabubuti, mabubote. Oo. Pero kaming kanyang mga anak, hindi niya kami kayang ipangutang ng ulam sa tindahan. So, anong damdamin Siniya mo siya. at that time, nung bata ka pa? Sobrang hindi ko maipaliwanag. Tapos talagang nandun yung hinanakit ko, yung galit ko. Kasi one time, kahit isang beses, hindi niya ako natanong kung may assignment ka ba? Ganyan. Lumaki ako ng parang, alam ko na may tatay ako, pero wala siyang pakialam sa amin. Parang ganon. Kaya natanim sa isip ko na kapag nagkapamilya ako, pipilitin ko na wag nilang daanan. Yung paghahanap ko sa tatay ko, gusto ko na hindi nila pagdaanan yon, maituro ko sa kanila, maipadama ko sa kanila kung
gaano ko sila kamahal. Your Bilang father tatay is still alive, niya? Oo, Pa? oo. Machong-macho. Oh, yung tatay. macho. Na-resolve ba ito? Oo, opo naman. Paano? Kasi yung tatay namin ngayon, thank you Lord kasi active na rin siya sa gawain. Okay. Oo, ginagamit na rin siya ni Lord sa lugar ng Mendez sa pag-awit. At saka ngayon, pagka tanghali na siya na yung nagagalit, pagka a-attend din lang kayo, gusto niyo pa ganyan. Doon sa paglapit niya ngayon, doon nawala lahat. Nawala lahat nung... Pero hindi niyo pinag-usapan natin. Basta sa'yo lang nakita mo na... Hindi na rin namin, parang hindi na rin namin napag-usapan. Okay. Nag-heal na siya ng pusa. Ganun. Okay. Yan naman ang nagagawa ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Tsaka maganda sa'yo, hindi mo ginawang dahilan yon para mapahamak yung pamilya mo. Kundi, naging opposite. Doon sa positive ko dinala. Napunta ka sa positibo na ayokong mangyari ito sa mga anak ko. At napakaganda nung ganung uri ng pamumuhay. Tsaka talagang napakalaking bagay na tinawag kayo. No? Opo. Tinawag kayo ng Panginoon. So bilang ama ngayon na balik ako sa kay Matt at saka kay Timothy, papaano nahulma o papaano ka napalapit sa Diyos personally ikaw, ha? Kasi pwede umattend akong prayer meeting. Okay, that's given. But the point is, ikaw mismo, si Matt mismo, paano siya nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos? May insidente ba? May nangyari? May realization ba? Na doon mo na-realize na may Diyos at nais kong makilala itong Diyos na ito? Siguro po nung time po na nag-50-50 po ako sa hospital po. Grade 3 po ako nun. Kwento. Nagkaroon po ako ng dengue po. Ilang taong ka nun? Grade 3. 9? 8 or 9 po, ganun po. Okay, what happened? Nagkaroon po ako ng dengue po. Tapos po, 1 week na po ako sa hospital po. Ang normal platelets po ng isang tao pong maayos po, 500 po ata. Tapos yung platelets ko po, bumaba na lang po siya ng 24. Tapos po, nagsasabi na po ako kina daddy na pagod na po ako, iuwi na lang po ako. Parang nagpapaalam na po ako sa kanila po. Ilang taong ka nun? 8 or 9 po. Okay. Tapos po, ang nangyari po nun, siguro po 12 hours din tulog. 12 hours siyang to tulog. 15 hours po ako tulog. Okay. Tapos po, hindi ko po alam kung panaginip po yun o actual na po mismo na nangyari. Kasi po, nung habang tulog po ako, ang naano ko po, umakyat po ako, may inakyatan po ako. Tapos po, puting-puti lang po lahat. Hagdanan, tapos opo, puting-puti lahat. may mga tao po nakatayo na puting-puti po, ganun po. Tapos po, habang nasa taas po ako, may nagsabi po sa akin na, hindi mo pa oras, gumising ka na. Nagsabi pong ganun sa akin. Tapos pagmulat po ng mata ko, uhaw na uhaw po ako, gutom na gutom po ako. Yun po, una pong hiningi po ako kay mami at kay daddy, pagkain po. Tapos nung pagmulat ko po na yun, sa araw din po na yun, tumaas yung platelets ko po. Nang walang wala ginawa, walang... Nasalina naman siya ng pero hindi umiepekto ka baga nung una. Ilang bag na rin po yung nasalin po sa akin nun eh. Yung dugo So, po sa platelets. anong tingin mo doon? Si Lord yun? Sabi ko po nun, si Lord po yun. Kumbaga po, pangalawang buhay na po yun. Sabi ko po nun sa sarili ko po, kasi po, andyan na rin po si daddy, ginamit na po ni Lord para maglingkod sa kanya. Sabi ko, bilang anak po, tataasan ko po yung pagtingin sa gawain. Susunod po ako sa, kay daddy po, magpapasako po ako sa kanya kasi po, yung way po ni daddy, papunta po kay Lord po eh. Para po sa paglilingkod po kay Lord. Kaya po sabi ko po, kaming mga anak, kami po yung tataasan po namin yung tingin sa gawain, titingnan po namin si daddy na isa pong role model po namin. Yeah. Okay. Kasi po, napakalaking bagay po talaga ng pagsunod po. Ilang beses ko na po napatunayan sa sarili ko po na yung pagsunod po kay daddy. Kasi po, yung sinasabi po sa amin ni daddy, humihingi po siya lagi ng leading kay Lord bago niya po sabihin sa amin. Kung ano po yung i-lead ni Lord sa kanya, i-share niya po sa amin. Kaya po, katulad ko po, sobrang po sa comfort zone. Ayaw ko pong lumabas sa comfort zone ko po. Ilang beses po sinabi ni daddy na subukan mo yung ganyang bagay. Ako po kasi takot po ako mag-fail po. Natakot ka? Mag-fail po. Takot po ako sa failure po. Why? Kasi po, ang nasa isip ko po, kung saan lang ako komportable, parang doon lang po ako magsasucess palagi. Tapos po nung lumabas po ako sa comfort zone ko po, unang labas ko po sa comfort zone ko po, kasi puro basketball lang po ako eh. Okay. Ginamit ko po yung basketball para makapag-aral po ng libre, para po makabawas po sa
gastusin po Gastos ni sa na daddy po. bahay. Oo. Hanggang sa makagraduate po ako, wala po silang ginastos po sa akin. So, lumabas ka ng comfort zone mo. Saan ka napunta? Ang Bala? ginawa po ni daddy nun, ilan po kasi yung barangay po, tsaka po tao na pumunta sa amin para sumali po sa pageant. Eh, wala po akong experience sa mga ganon kasi hindi po para sa akin po yun eh. Ramdam ko po na Okay. yung mga ganong bagay po, hindi po para sa akin. Ang ginawa ko po, sabi ko, ayoko po hindi po ako para sa ganyan. Mhm. Pinilit po ako ni daddy na, paano mo malalaman na may talent ka pala sa ibang bagay kung hindi mo susubukan? Oo. Tapos po, sabi ko, sige po, subukan ko. Tapos unang salang ko po, nag-first runner-up po ako sa pageant po. Tapos po, nag-champion, yung champion po nun, after po nun sa barangay namin, ay sa bayan po namin, sa bayan po ng Mendez. Ang lalaban daw po sa buong Cavite, ako po ulit yung kinukuha po. Gawa po ng mas okay daw po ako na gawing contestant kaysa po dun sa nag-champion. Okay. Sabi ko po, hindi ko po ginrab po yung opportunity. Kasi sabi ko po, parang disrespect na po yun sa nanalo. Kasi po, siya po yung nag-champion siya po yung magre-represent. Dapat. Oo. Tapos ang nangyari po niya, sabi ko po nun kay daddy, huling pageant ko na po yun, pinagbigyan ko lang po sila. Okay. Tas, ang nangyari naman po, sa school naman po, nagkaganon po ulit, sinali po ulit ako sa pageant, buong university po ng Kabsu, buong Cavite po. Tapos po, yun po, itinaas ko lang po ulit kay Lord. Ang nangyari naman po, second runner-up naman po ako Okay. sa buong lalawigan po. Tapos, yun po, inano ko po sa sarili ko na dapat po sumusunod ako kay daddy. At ito pong latest na blessing po na binigay po sa akin ni Lord sa pagsunod ko po kay daddy. Kasi po, after ko pong pumasa sa board exam po, pagka-release po ng result po, nag-exam po agad ako sa APSAT for official po. Okay. Tapos po, pumasa po ako. Tapos nagulat po ako. Sabi po kasi sa amin, nung nandun pa po sa testing center, after 2 months daw po, iti-take yung another na 2 exam po. Mhm. Para kasi po, matitake mo lang yun pag pumasa ka. Pagka uwi ko po, nag-text po agad sa akin na mag-take daw po ako. Okay. Agad. Sabi ko po nun kay daddy, parang tinatamad ako mag-take kasi wala pa po akong review. May mas mahirap po yung 2 exam po na yun. Oo. Sabi po sa akin ni daddy, tignan mo, may magandang plano sa si Lord. Mhm. Kasi hindi ka niya dadalhin sa ganyan kung alam niyang hindi ka pa ready. Sabi niya pong ganun sa akin, subukan mo. Hindi ka naman papabayaan ni Lord. Dinala ka na niya dun . Okay. Tapos sinubukan ko po. Tapos out of 300 po, 25, kasama po ako sa 25 na pumasa. Wow. Sa Thank lumabas you, po Lord. ulit na Iniintay ko na lang po yung result para po makapag-apply na po. Wow, congratulations. So ang dami kong nakita. Unang-una, tatanong ko talaga yun, actually nasa isip ko yun na hindi ko pa tinanong na kahit kanino yung, what is your greatest fear? Lumabas na sa bibig niya. Talagang si Lord na yan. So minsan, ang greatest fear natin talaga is really we might fail, no? Pero salamat na lamang dahil sinasabi mo nga kanina na hindi kasi habang buhay na hindi lang sa trabaho mo or sa even relationship, whatever it is, sa mga choices mo, ang Diyos mismo mag-aalis sa'yo sa comfort zone mo . Ang kagandahan lang niyan is na-build up ka in such a way na ang mindset mo is, ang tawag dito, is founded on Christian principles plus supportado ka ng tatay mo. So, the next time na may mga ganon, hindi ka na masyadong mag-aalala na if that is the leading, lalo andyan naman ang father mo, andun yung iyong faith na kung ito Lord binibigyan mo sa akin, I'll go for it. Ganon ba? Opo. Kasi po, hindi naman po ako bibigyan ng mga ganong opportunity po kung hindi po kasama sa plano ni Lord po yun para sa akin. Ayun na nga. Oo. Maganda yun kasi kaya kung binibigyan ng diin yun, may mga young people like you na minsan pag nag-fail na, ayoko na, hindi ko na kaya, no? To the point na hindi nagiging successful yung buhay nila, no? Kasi nga, walang pinagugutan kundi sarili. Pinagugutan yung alam, naintindihan. Hindi naman first failure, second failure, failure ka na talaga, no? Pero ang nakita ko dito, yung support ng within the family, sobra, no? Yung, especially yung Christian Foundation. Saludo ko kay Minister Ariel na gano'n na naging resulta. Ayan, punta tayo kay Tim. Same question. Ano nga yung tanong ko kanina? Nakalimutan ko. Ayan, yung, do you have your own fears? Ano naman ang iyong, meron ka bang, ano greatest fear mo sa buhay mo?
Parang sa akin naman po, yung greatest fear ko is yung hindi ko po matupad lahat ng mga pangarap ko para sa akin tsaka para sa pamilya ko. Kasi unang-una naman po talaga, hindi ko naman po talaga magagawa yun ng ako lang. Siyempre, si Lord yung tanging sandalan ko, siya yung tanging ko lalapitan para magawa ko kung makuha ko kung ano man yung pangarap na gusto ko. Pero syempre, si Lord, kung ang ibibigay niya sa'yo, kung ano yung the best para sa'yo, kahit na sabihin kong gusto ko po yung ganito, pero si Lord, hindi naman yun yung will niya para sa akin. Kumbaga, parang ang gusto ko lang po talaga is yung mangyari na yun din yung will ni Lord. Parang, kumbaga, para sa akin po, ang bagay na nakapagpalapit sa akin kay Lord is yun nga po si Daddy. Kasi nga po, syempre, simula pagkabata naman po namin nasa comfy naman po kami. Pero hanggang ngayon na pinagpre-pray ko pa rin po kay Lord is yung maging 100% po ako pagdating sa gawain. Kasi, to be honest naman po, hindi naman po ako 100% talaga na yung si Lord ang nauuna. May mga times na, yun nga po, every Sunday, hindi naman every Sunday. Kumbaga may mga times lang po na minsan tinatamad ako bumangon, ganun. Parang nasa process pa rin po ako ng kailangan lagi unahin si Lord, dapat seek Him first. Kumbaga parang sa akin po is parang nandun pa rin ako sa process na kailangan mong i-let go yung mga personal na gusto mo para lalo kang mas papalapit kay Lord. Kasi wala ka namang magagawa kung wala talaga si Lord sa buhay mo, ganun. Kumbaga, yun pa rin po, yun at yun pa rin yung pinagpe-pray ko kay Lord para mas mapalapit pa rin ako sa Kanya na laging siya yung unahin ko. Okay. At least ang goal ninyo ay hindi yung magpayaman, maging successful agad. Opo. Ang naituro sa inyo ng Ama and ng inyong Ama by the grace of God is papaano ko mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos at papaano ko mabibigyan ng kasiyahan ng aking mga magulang, no? How I pray na lahat ng pamilya ano? Of course, work in progress ka, no? Sa madaling salita, I'm not saying na don't take it seriously, but don't take it too seriously to the point na, kasi iba, nag-guilty na, o sige, hindi ko kaya, ganun. Pero sa iyo, hindi, no? Babalik ka na. Hindi. Ang Diyos patuloy na kumikilos sa buhay ko. Na-amaze nga ako, siguro napapagod ng ulit-ulitin, na yung mga in-interview ko, karaniwan sa inyo, kasi puro bata, young professional, yung inyong stand na at a young age, parang iba na kung hindi kayo lumaki sa isang pamilya, at alam niyo naman to, dahil may mga kaibigan kayo sa labas. So, isa siguro, later on, tatanong ko is, paano niyo hinaharap yung mga struggles sa buhay? So, may problema pa rin naman kayo. No? May mga limitation kayo. So, paano niyo hinaharap ito? Pero bago tayo dumating dyan, pakakantay muna natin yung tatay. Baka sumama ang load. Brother, anong kakantay mo, Minister? Para kay Lord lang lahat ng papuri. Okay, sige. Pakinggan natin si Minister Ariel. Hallelujah. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong nanak na sa akin ay nagligtas. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong nanak
na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Amen. Salamat, Minister Ariel, sa napakagandang awitin na yan. Bago tayo mamati sa birthday, kasi baka makalimutan ko yung tanong. Sige po. Narinig mo yung dalawa mong anak. Opo. I'm sure, dati naman siguro, pero iba ito kasi publicly declaring. How do you feel about all of this? In as far as yung ugnayan mo sa Diyos, at ito ngayon, ano ang masasabi mo sa buhay mo ngayon bilang isang Kristiyano? Hindi ka naman milyonaryo pa, no? Hindi ka, so, pero alam mo, nabanggit nyo hindi ako milyonaryo. oo. Pero doon sa nakita ko na naging paglaki ng mga anak ko, kayamanan ko yun bilang tatay nila. Totoo yan. Opo. Hindi naman ako perfect, hindi ako perfect na tatay. Pero natutuwa ako doon sa narinig ko na naging mabuti akong katiwala ng blessing ni Lord. Kasi yung mga anak natin, according to Psalm 127 verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. So, natutuwa ako, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nadala ko yung mga anak ko sa right track, sa tamang daan, yun nga, nasabi ko kanina, wala naman ako talagang pwedeng maipamana sa kanila na wala akong mga titulo, ganyan. Pero meron akong Diyos. Meron akong Jesus Christ na pwede kong iwan sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, hindi habang panahon, anak, magkakasama tayo. Darating ang time na ayaw man natin, mawawala kami. Aalis kami ni Mami, aalis kami ni Daddy. Pero si Jesus Christ, si God, na ipinakilala ko sa inyo, kahit kailan hindi kayo niya Amen. iiwan. I say amen to that. Maraming salamat. So, kaya ko tinanong sa kanya yon because I want you to ask yourselves also as parents, bilang mga magulang, sa ano man yung kanilang kalagayan ngayon. No? For them to assess, nasaan ba ako? Hindi ito mag-guilt trip na, ay mali ako. Wala naman kasing perfect na magulang. Pero, alam nyo, kung may mali, pwede pang baguhin eh. Sa akin nangyari yan. Maraming mali, maraming hindi naging magandang pangyayari.
Kaya nga hiyang-hiya ako pag nagpipreach ako, nag-interview ako dito kasi hindi yun ganun ka-ideal. Pero ang nakita ko dito, especially for some people na siguro medyo mga binatilyo na o binata na, pwedeng habulin. Opo. Pwedeng habulin to the point na pwede nyo pa rin maranasan. Kasi sabi ko, ako pwede nga akong mamatay in a sense. Hindi ako nagdadrama. Pero in a sense na, salamat na lang sa grasya ng Diyos na naiayos ang lahat, na naging maganda ang lahat. At yun ang legacy, yun lang iwanan namin sa inyo talaga. Wala na eh. Kahit nabigyan mo ng pera yan o ano pa man, o papuri o ano pa man, hindi eh. It's sino ka ngayon bilang isang tao, bunga ng mga magulang mo. And of course, dahil sa Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay natin. So, bating muna tayo, no? May 10. Ako, ang bilis ng panahon. Mayo na, no? May 10, 2025. Happy birthday. Uy, Sister Cora Kagimbal. Wow. Happy birthday, Sister Cora. Happy birthday po. Happy birthday Sister po. Bel Katabay ay nasa New Zealand. Ayan. Brother Don Mendiola. Sister Babes Pinyon. No? Sister Ayesa Sangkap. San Juan Uy, yan, San Juan. Pastor Manolito Ora. Oh. Brother Lito. Happy birthday. Happy birthday po, Pastor Ayan. Lito. And Brother Justin Ballester from, ang tawag dito, Laguna. Siguro No, Los sa- Baños, Los Laguna. Baños yan, Los Ayan. Baños. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday! Yan, enjoy your day. So, naging napakayaman ng unang bahagi ng ating mga pinag-usapan dito. At ako mismo, impressed na impressed. No? And I pray that this would be the kind of conversation we would have with all the families of God. No? Yung mga, lahat naman may diferensya, lahat may Opo, totoo naman pagkukulang. yun. Pero ang mahalaga dito ay patuloy na hinaharap, patuloy na Binubuo binubuo ng at word of ginagampanan yung dapat gampanan. So, bago tayo nag-break sa birthday, yun nga, yung tanong na, how do you handle your struggles sa buhay? No? Sabi nga natin, di habang buhay, andyan si tatay, andyan si nanay. So, yung mga bagay na parang medyo hirap ka harapin, tas bago sa'yo, parang gano'n, parang wala kang alam tungkol dito. And yet, ito yung sitwasyon nangyari. Paano mo siya tinitignan? Paano mo siya hinahandle? Paano mo siya hinaharap? Parang gano'n. Matt? Ayun po, parang ano na po, as a Christian po, common na po sa atin yung pagdadasal po pagka may problema. Paano Pero ka magdasal ako po, sa Lord? Doon muna ako. Paano ka magdasal kay Lord pagka may problema ka? Yung, ano ba, nagdadasal ka ngayon kasi yung may struggle ka. Paano ka nagdadasal? ano po, humihingi po ako ng Hindi, leading. sabihin mo yung dasal mo. Halimbawa po, Lord, andito po ako ngayon bilang anak mo. Binababaan ko po yung sarili ko. Dahil wala naman po talagang mas tataas sa inyo. Okay. Andito po ako ngayon, Panginoon, humihingi po ng leading sa inyo kung paano ko po malalagpasan yung problema na to. Kasi po, Lord, alam ko wala kayong binibigay na problema na hindi kayang lagpasan ng mga anak nyo. Alam ko pong pagsubok lang to para mas tumatag po yung pananampalataya ko sa inyo, Lord. Pero, Lord, andito po ako ngayon, lumalapit, humihingi po sa inyo ng tulong, wisdom, knowledge, para po malagpasan po yung problema na to, Lord. Dahil alam ko po na hindi nyo po ako papabayaan. At alam ko po na kung bumigay man ako sa problema na to, alam ko po na kayo na po yung gagawa ng paraan dahil hindi nyo po kami bibigyan ng problema na hindi namin kaya lagpasan. So, yung prayer niya is one of complete submission, eh, no? Yung, ang nakakatawa, inumpisahan niya ng samba, na parang sinasabi niya, ikaw lang naman makasolve, ikaw lang ang Diyos. Ando na yung
how would I put it? Kasi ang pagsamba is paghanga eh. Di ba? Pag Naniniwala? Hindi lang eh. No, Hindi lang yung naniniwala. Pag sinabi mong pagsamba is, wow, parang alam mo, andun na lahat. andun na lahat na, parang elib na ako sa'yo kahit na nangyari. Oo. No? So, nakita natin yung relasyon niya sa Diyos na hindi naman buo mo, pero may napakagandang pinaguhugutan na sa kanya mismo nang gagaling. Hindi itinuro. May mga dasal siya, may sinabi siya kanina na parang, parang hindi mo marinig normally hindi kita tinataas na because this is the grace of God na pag nagdadasal kasi tayo, even the words that come out from our mouth is coming from God. Depende kasi kung anong relasyon meron ka eh. So, kaya ako hinihingi yung mga dasal ng mga bata kasi doon mo mag-gauge anong relasyon meron siya doon sa pwede kasing, Lord, tulungan mo naman ako, ba? Rap na yun, pwedeng ganon, di ba? Pero hindi. Anyway, yun ang dasal mo. So, paano mo siya hinaharap? Pwede ka bang magbigay ng example, specific example kung pwede? Tulad po nung sa board exam po namin, Okay. ano po yun, sobrang laking pressure po nun. Kasi po, nag-struggle po talaga ako sa review. Kasi po, nung papunta na po kami sa Lucena, 1 week po kasi kami sa Lucena para po sa board exam po. Parang sinasabi ko po kay Lord, Lord, ready na ba ako? Kasi buong review po, may part po sa akin na nagsisisi po ako. Kasi po, hindi po ako nagseryoso sa pagre-review. Alaga? Okay. Para kung sa akin po, mahaba pa naman yung ilang buwan pa to. Tsaka na ako magre-review. Kakaganon ko po na, sige na, mamaya na lang. Naubos po yung panahon ko po para mag-review. Parang mas nakingibabaw po sa akin yung pahinga, pag-enjoy po. Kumbaga, ang dami ko pong nasayang na oras. Tapos nung nandun na po ako sa Lucena, kasi po, problemado po ako, parang takot po ako mag-take po. Kasi nga takot po, kang mag-take? Kasi po, alam ko po na hindi pa po ako ready. Kumbaga po, pag nasa review po, physically present po ako, pero mentally absent po. Okay. Ganun po yung nangyari po sa akin. Pero nung sabi ko po kay Lord nun, January 31 po, humingi po ako kay Lord ng leading po. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng 2 sign na ituloy ko to. Na ilaban ko po kung ano yung sinimulan nyo para sa akin. Kasi po wala po talaga sa plano ko na mag-criminology po. Ang plano ko po kasi talaga, civil engineering po. What happened? Naubusan po ako ng slot kasi nga po, si Boy na po ako eh. Maya na yan. Manyana habit po. Mamaya na. Ganun po ako. Naubusan po ako ng slot. Okay. Tapos po, yung criminology po, nasa third choice ko po. Wala po kasi talaga sa plano ko. Hindi ko po alam kung ano po yung criminology. Basta ko lang po sinulat sa papel ko po, sa application form po. Tapos po, nagulat po, doon po ako dinala ni Lord. Okay. Sabi ko po kay Lord noon, first year, mag-ship po ako. Tapos po, nagkaroon po kami ng qualifying exam ng second year. Sabi ko, Lord, hindi ako magre-review. Kung dito mo talaga ako dinadala, bigyan mo po ako ng sign na ipapasa mo po ako. Pag pumasa po ako, itutuloy ko na to. Kasi alam kong ito na yung leading nyo para sa akin. Okay. Pumasa po ako. Sa out of 800 students po, natira lang po kami 300. Halos 500 po yung nawala po sa amin. Kaya sabi ko po, itutuloy ko na po. Hanggang sa ilan po yung pinagdaanan ko, pumasa po ako ng pumasa. Tapos po, yun nga po, dumating na po ako sa Lucena po na sabi ko po kay Lord, bigyan niya po ako ng sign. Ang lumabas po sa akin, unang bukas ko po ng phone, Psalm 2 verse 3, tsaka po Jeremiah 33 verse 14 po. Yun po yung lumabas sa akin. Ano yun? Ay, 33:11. Yung sa, this is the day, declares the Lord, will I fulfill the promise I made. Yun po yung nakalagay po. Tapos dun sa Psalms 2 verse 3 naman po, you're going to make it, trust me. Yun po yung binigay po sa akin na po. Tapos po, yun po yung lumabas sa cellphone ko. Tapos bago po kami umalis ng school po, papuntang Lucena, may nagbigay po sa amin na student council. Pagbigay niya po sa akin ng keychain po, yun din po yung nakalagay, you're going to make it, trust me. Sabi ko, Lord, ilalaban ko na to kasi dinala niyo na po ako dito. Tapos yun po, nag-board exam po kami. Exam po. Nung matapos po yung, kada pasok ko po sa pinto, papasok pa lang po ako sa pinto ng testing center po. Unang hakbang ko po, ang sinasabi ko, I'll take authority over this place. Favor of God, favor of man, favor of circumstances. Lord, alam kong hindi niyo ako bibiguin. Alam ko pong tagumpay po yung iuuwi ko sa bahay pag alis ko po sa lugar na ito.
Yun po yung ano, tapos pinagpe-pray ko po, lapis, papel, Talaga. questionnaire po, tapos po yung answer key po. Tapos kada sagot ko po, pray. Pag po may hindi ako alam, ang nilalagay ko po, C for Christ. Yun po yung akin. Di, exam po ako. Tapos po, yun po, nakauwi po kami. Parang mas matindi po yung pressure pag nakauwi ka na. Kasi di mo alam kung anong kalalabas ng result. Tapos po nun, ang dami ko po nakikita nun na kada sasabihin ko, Lord, pahingi naman po ng ng leading kung ipapasa niyo po ako para po mawala yung doubt po sa sarili ko kung pumasa po ba ako o hindi. Ang dami pong binibigay ni Lord na magtiwala ka lang, ako bahala sa iyo. Tapos po yung isa pa po, Jeremiah 33 verse 3, yung kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga o hindi mo naunawaan. E di, panatag na po ako noon. Nung dumating po yung March 7 po na ilalabas na po yung result, nakahiga lang po ako. Tapos po nagulat na po ako. Ang dami po nag-chat sa akin na congrats daw po. Wow. Tapos chinek ko po yung ratings ko po, above expectation pa po. Talaga. Opo. At alam ko po na si Lord po yung tumulong po sa akin all throughout po ng journey ko sa college life po. At alam ko po na sa buong buhay ko po, si Lord po yung kasama ko po. Salamat. Nakita ko dito yung bawat word of God sa kanya, he takes it very seriously and personally. No, hindi lang ito, ay, okay, may word na ako, okay na. Hindi, sa kanya, alam niyang directly kinakausap siya ng Diyos. Eh. So yung relationship, tsaka nakakatuwa, bata ka pa naman, so may mga, kami nga matanda, may mali, kayo pa. Ang sasabi ko is, yung willingness ba na aminin, okay, mali ako dito. No, walang rationalization, walang pangangatwiran. Mali ako, tulungan mo ako. Yun ang isang napakaganda. So, ganun niya i-handle yung frustration. At mas madaling i-handle kasi, kung makabiruan na totoo, close kami eh. Close kami ni Lord, di ba? So, pag meron kang, and that will grow. Hindi yan ngayon lang, mas lalalim pa yan. At napakaganda, ang ganda ng simula. Ayan, punta tayo kitin. Sabi niya kanina, parang wala yata, meron na ba? Paano mo hinaharap yung mga struggle mo? Yan nga po, thank you Lord. Parang sa akin po, eto nga po muna, may share lang po muna ako na yung recent na problema nga po namin is yung nagkaroon po kami ng family problem last month. Tapos kumbaga para po sa akin, nung time na yun po talaga sobrang nasaktan po ako sa nangyaring yun. Tapos nung time na po na yun, talagang yung puso ko parang sasabog. Ano po yun Friday po nangyari yun. Tapos talagang gabi po yan nangyari. Tapos sobrang sakit po talaga sa puso nung nagkaroon nga po kami ng family problem. Kumbaga, sanay po kasi kami ng yung masasaya po kami, ganon. Tapos yung ang kailangan mo lang isipin, yung sarili yung problema. Kumbaga, first time lang po namin nangyari na nagkaroon ng family problem. Kumbaga, na-involve lahat. Opo, ganon po. Tapos, nung time na nga po na yun, na hindi ko talaga alam yung gagawin ko, hindi ko alam kung sino yung lalapitan ko. Talagang umabot ako sa point na parang hindi ko alam kung nagtampo ako kay Lord o kasi dumating ako sa point na tinanong ko siya na, Lord, bakit ganito? Bakit nangyari to? Kasi alam ko naman na kami, yung na kay Lord kami, tapos yung every Sunday naman uma-attend kami, tapos parang na-realize ko na hindi naman porket Kristiyano kayo, hindi na kayo bibigyan ng problema ni Lord. Parang ganun. Tapos ang naisip ko rin na yun nga po yung puro tampo, puro tanong lang ako kay Lord. Tapos isang yung kinabukasan may pasok po ako noon. Tapos yung takbo ko talaga ng motor. Ang pasok ko po kasi dito po sa may Muntinlupa sa Alabang, tapos taga Mendez naman po kami. Yung simula po sa amin, simula Mendez hanggang tinakbo ko po yung Alabang, nakamotor lang po ako. Siguro mga 40 minutes lang po.
Motor po ang gamit ko. Kasi Ang ganun po, bilis nun. ganun po yung tampo ko talaga. Ganun po yung Tampo mo sa pamilya, tampo mo kay Lord. sa parehas po. Okay, sige, go. Ganun po yung nangyari. Sobrang parang bahala ka na kung anong mangyari sa akin. Parang wala na akong pakialam po na para sa sarili ko. Tapos pagdating ko po sa school, lutang na lutang ako na hindi ako makausap ng mga tropa ko, ganun. Tapos hinahayaan ko lang po. Tapos nung pauwi na po ako, andito po ako sa Silang, hindi ko po talaga makakalimutan yung time na yon. Ang oras po kasi noon, mga 5 na po, tapos parang may sunset na po, tapos makikita mo talaga, syempre nga po, nakamotor ako, parang kitang-kita mo talaga yung ganda ng paligid. Tapos, ang nangyari po noon, parang napatanong ulit ako na, Lord, bakit ganito? Bakit nangyari to? Tapos, ang nangyari po, hindi po ako nag-pray agad. Parang lahat po nung hinanakit ko, sinabi ko kay Lord, talagang habang nag-drive po ako, umiiyak po ako. Pero after ko po umiyak, ang nangyari po, kumanta po ako ng yung aking buhay, Panginoon, alay, karangalan, kalakasang taglay. Ganun po. Tapos maya po nun, yung syempre po, chorus, wala pong pakialam kahit yung sa mga nakakasabay kong motor, yung naririnig ako kasi as in ang lakas po talaga ng boses ko kasi yung bigat po ng puso ko parang gusto ko dalhin kay Lord kasi ang nangyari po parang nagpray ako na Lord, sorry kung nagtampo ako sa iyo kasi hindi naman pala porket Kristiyano kami, exempted na kami sa mga pagsubok ganun. Parang yung lahat po ng damdamin ko talaga inalay ko kay Lord, Lord, ikaw na bahala. Sorry kung naging ganito ako, naging ganito yung action ko. Tapos pagdating po sa bahay, yun nga po yung hindi nga po okay. Tapos ang nangyari po no, ng time na yun, mga after ilang minutes ako sa bahay, parang yung nahihirapan po akong huminga, tapos nanlalamig yung mga ganito ko kasi hindi nga po ako sanay sa ganon. Tapos yung parang anytime pwede akong bumigay, ganon po yung nararamdaman ko, yung parang konting sinok lang, mamamatay na ganon. Pero thank you Lord nga po kasi nung time na yan, lumabas din ako, gabi po noon, sabi ko, Lord, tulungan mo ko, wala akong magagawa, wala ka sa buhay ko. Ikaw lang yung pwede kong lapitan na walang kahit isang judgment na maririnig. Ganun. Tapos after po noon, talagang yung kapatid ko po na pangatlo, tinawag ko po, sabi ko, mga bandang alas 8 po ata yun, alas 9, sabi ko, alika, samahan mo ako, samahan mo si Kuya, lakad tayo pa ibaba. Kasi nga po, tahimik yung lugar, parang gusto ko ng peace muna, ganun. Tapos after po noon, talagang, yung inig ko, nandun pa rin, sabi ko, parang hindi gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi parang si Dade yung kailangan ko, ganun. Tapos nung pag-uwi ko po, pagkato ko ng bahay, umiiyak na ako kasi yung sa bigat nga po na nararamdaman ko. Tapos yumakap po ako kay Dade. Tapos yun nga po, yung pagyakap ko sa kanya, yung hinig na nararamdaman ko, nawala. Tapos nung time na yon, nag-chat sa akin si Mame, sabi niya, Nak, kulang na lang si Dati yung nagluwal sa'yo, nandito kami, tutulungan ka namin, hindi ka namin papabayaan. Tapos, yun nga po, yung after ko yumakap kay Dati, talagang yung puso ko, parang gumaan po siya. Kumbaga parang sinabi sa akin nila Lord na, ayan, binigyan na kita ng sandalan, ayan yung magpapakalma sa'yo. Parang ganun po kaya. Thank you Lord kasi binigyan ako ni Lord ng tatay na katulad ni Daddy na talagang kahit anong mangyari, malalapitan namin. Yan. Thank you Lord. Salamat. Totoo yun, no? I remember my own experience si PJ, third year chemistry.
biglang nag-decide na ayaw na niya kasi hindi daw yung kursong kukunin niya. Ang nasabi ko lang sa kanya, wala kang gagawin o hindi gagawin na mababawasan yung pagmamahal namin sa iyo. So, siguro in a sense, iyon ang pinarating ng inyong mga magulang sa inyo na ano pa man yan, hindi magbabago yung pagmamahal namin sa inyo. No? So, wala na akong masabi. There's the picture of a Christian who is human. We are all weak. May shortcomings, may problema. But at the end of the day, alam natin victorious tayo because of what Jesus Christ has done for all of us. No? At yung mga bata, you'll still go through a lot of, we don't call them problems, we call them challenges. Paghamon sa ating pananampalataya. So pag may paghamon, lalabang ka. Laging ganon. Dahil ito ay paghamon, hindi ito parusa, hindi ito kung ano paman, ito ay paghamon sa pananampalataya ko kay Kristo. So lalabanan ko ito. At eventually may resolution talaga. Si Lord pa rin naman ang hawak. May konting-konti pa tayong, akala ko kasi mga tahimik at mga kanina, ay sus, gano, very open pala kayo. Thank you for that. Siguro, take to 2 minutes. Gusto ko laging tanong to kasi may mga nakikinig na mga kasing edad nyo or even younger. Ano mabibigay mong advice sa mga young person or young people, professional, mga teenagers bilang isang Kristiyanong nakadanas na? Si Matt muna. Ma-advise ko lang po sa mga katulad ko pong kabataan. Unang-una po, magkaroon kayo ng takot kay Lord. Laging taasan nyo yung pagtingin sa gawain. Palawakin nyo yung pananampalataya nyo kay Lord. Kasi si Lord, lahat ng bagay sa mundo mawawala. Si Lord, lagi lang nandyan para sa atin. At pangalawa po, magpasakop sa magulang. Kasi ang magulang, alam niyan kung ano yung nararapat para sa'yo. At ang magulang, hindi ganyan dadalhin sa kapahamakan, pero dadalhin ganyan sa kung ano yung makakabuti para sa'yo. At ang pangatlo po, pagsunod. Kasi po, kung marunong ka sa munod, may kaakibat na magandang bagay po yung pagsunod. Kasi po, kung sumusunod ka, hindi lang kay Lord, sa magulang mo, lagi kang may covering, may blessing. Saan ka man mapunta, magiging blessing ka sa ibang tao. At yun po, laging kay Lord lang yung sandalan, lalapitan. At payo ko lang po sa mga kabataan, huwag masyadong magpadala sa makamundong bagay. Dahil malapit na po yung pagbalik po sa atin ni Lord. At gusto ko po na ang bawat kabataan, hindi lang po kabataan, lahat ng tao sa atin, malinis po tayong lalapit pagdating ni Lord. Kumbaga po, hindi tayo mahihiya na humarap sa Kanya dahil alam natin na sumunod tayo sa kagustuhan niya. Salamat. At Timothy? Ayan, lahat po ng payo na nasabi na ata ni Kuya. Yun nga po, para sa naman sa mga kabataan na katulad namin, hindi naman kami perfecto, nagkakaroon din kami ng pagkakamali, pero unang-una sa lahat, si Lord ang unahin natin. Alam naman natin na si Lord, hindi siya nagkukulang, lagi siyang nandyan, hindi niya tayo pinapabayaan. Alam ko rin na kahit anong mangyari, si Lord lang lalapitan natin sa bandang huli. May mga barkada tayo na napagsasabihan, may pamilya tayo na napagsasabihan, pero kung iisipin natin, talagang kay Lord, walang judgment kasi yung iba pwedeng may masabi sa'yo pag nagsabi ka ng problema mo, pero kay Lord, siya lang yung makakapagbigay sa atin ng tunay na saya, tunay na kagalakan at tunay na kaginhawahan. Talagang si Lord lang ang unahin natin. Kung mayroon man sa atin na yung magulang is wala pa sa ganitong gawain, bilang kabataan, pwedeng kayo yung maghikayat sa magulang nyo na sila yung lumapit, pwedeng ikaw yung magdala sa kanilang sa kanila sa ganitong gawain. At yun nga, thank you Lord. Unahin lang natin palagi si Lord. Amen. This is one of the more rewarding conversation I have, no? At very inspiring, no?
very inspiring na pwede pala. Lalo sa panahon ngayon na napakagulo na nga, maraming pamilya. Pero hopefully po, ang nakuha niyong mensahe, ano man ang inyong pinagdaraanan, ano man ang inyong hinaharap, kapag ang Kristo ang nasa ating buhay, walang bagay na hindi maaayos, walang bagay na hindi mababago sa ikabubuti ng lahat. So maraming salamat sa pamilya ni... Of course, sama ko yung misis mo na salamat dito, ang mga bata. And we have all been blessed by what we heard. And I pray that our lives will be changed by the sharing of the people who come here. Hindi natakot ipakita kung sino sila, hindi natakot na banggitin na may mga kahinaan din. Pero at the end of the day, ang itinaas ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At aawit kami bilang huling awitin namin, O Panginoon, kay buti mo. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago ang nadarama ko. Maraming salamat. Thank you, Lord God po. bless God bless us all. Bye-bye. God bless us all po. 2 Timothy 2:2.